One thing I asked of him was to please teach our children Philippine history, because I have seen my children's workbooks and there's very little said about the history of the Philippines. Pagtuturo ng kasaysayan ng Pilipinas sa mga kabataan, isa ito sa mahalagang bilin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Senator Juan Edgardo Sani Angara na siyang susunod na kalihim ng Department of Education o DepEd oras na umalis na sa pwesto si Vice President Sara Duterte sa July 19. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., nais niya na may magandang matutunan ang mga estudyante mula sa kasaysayan ng bansa. So for me, that is so important for the simple reason that that is what will make a child understand what it means to be a Filipino. Ito ang pinagdaanan ng aming lahi. Kaya kami nandito, kaya ganito kami, kaya ganyan ang ugali namin dahil sa aming kasaysayan. Pinatututukan rin ni PBBM kay Senator Angara ang pagtuturo ng basic o pangunahing kasanayan na dapat matutunan ng mga estudyante tulad ng pagbabasa. It is, we go back to make sure that everybody understands the basics, because marami pang hindi nasa grade 5 na, nasa grade 6 na, mahina pagbasa, mabagal, hindi na unawaan, hindi nakakasulat ng mabuti. So that's, at saka yung mga simple na mathematics na exam, hindi nila kayang gawin. So yun ang kailangan talaga, basics. Ayon pa kay Pangulong Marcos, dapat baguhin ng kaunti ang K-12 curriculum dahil hindi ito nagresulta ng mabilis na trabaho sa mga graduate. Anya, dapat simplihan na lamang ang curriculum. Pero kung titignan natin, ang naging resulta, hindi tumaas, hindi gumanda ang employability nila. So we have to do something else. Kaya we were examining things like mini courses, yung mga 3 buwan, 6 na buwan, 1 year, short courses, para sa mga specialty. Kabilang rin sa pinatitignan ni PBBM kung papaano maitataas ang scores ng bansa sa international assessments. The second part that we are looking at, of course, are the results in the international objective test that we are getting, especially in the STEM subjects, because that's where we are falling behind, and that is the area that is most in demand right now because we're getting more and more technical. Isa pa sa mahigpit na ibinilin ng Pangulo kay Senator Angara ang kapakanan ng mga guro, lalo na pagdating sa pinansyal na pangangailangan. I reminded Senator Angara that the key to any successful program in the DepEd are the teachers. So I said we have to take care of the teachers. We have to even of course financial, to make sure that they can feed their families. Kasi we tend to forget sometimes that teachers have families. We see them just as teachers. They have families and they have to take care of their families. And they cannot teach properly kung inaalala nila yung lagay ng pamilya nila. Nais rin ng Pangulo na ituloy ang mga feeding program sa mga eskwelahan upang maresolba ang problema sa pagkabansot dulot ng malnutrisyon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.